and I will wait for God, my Savior. My God will hear me. Ulitin natin sa Micah chapter 7 verse 7. Sabi niyan, but as for me, I will watch and hope for the Lord. I will wait for God, my Savior. My God will hear me. So sabi dito ni Prophet Micah, ito yung sinasabi niya. Yung time na kung saan ang Israel ay punong-puno ng corruption sa panahon mo. At ito yung kanyang pinatunayan at kanyang pinanghawakan. Kaya ang title ng ating talata ngayon, talata ng ating pag-uusapan ngayon is Waiting upon the Lord. O ikaw ay nag-aantay sa ating Panginoon. Sabi diyan, waiting upon the Lord is trusting His ways. Kapag ka nag-aantay ka sa ating Diyos, ikay nagtitiwala sa Kanya. Diba? At kapag ka nagtitiwala ka sa Kanya, syempre sabi niya, kapag ka sinabi natin waiting, it always corporate with patience. Tama, no? So ikaw ay, kapitan, ano ba yung patience sa Tagalog? Patience. Pagtsatsaga. Yan. Ikay nagtsatsaga maghintay. Wala sa Tagalog. So, at yung patience is always corporate with time. Tama? So, kapag naghihintay ka, syempre, lagi yan nakapanood pa rin sa panahon at oras. Hindi mo naman alam kung kailan darating yung iyong nantay. At hindi mo rin naman alam kung ito ay matatagalan o kailan talaga darating. So, yan ang sinasabi nito, no? Sabi niya, what Prophet Micah is telling us today, yung sinasabi natin ni Prophet Micah is always to trust God, no matter what. Magtiwala tayo sa ating Diyos kahit anong nangyari at kahit ano pa man dumating, ikaw ay magtiwala. So, sa panahon nila noon kasi, sa sobrang kaguluhan doon sa kanilang bansa, so umiiyak na si Diyan. Sabi niya, Panginoon, napakarami na ng mga bagay na nangyayari. Hindi ko na alam, Panginoon, kung ano pa yung mga bagay na darating. Pero sabi niya, ako ay magtitiwala sa iyo. At ako ay mag-aantay hanggang sa masagot ng Diyos ang aking daig. Tama, yan sabi ni Prophet Micah. So sabi rito, even though, sabi diyan, sa kanyang panahon, he has been so totally corrupted, doing things that God has not, sabi diyan, has forbidden them to do. Still, sabi diyan, Micah has find hope, waiting patiently in God. Kahit nasa sobrang kaguluhan sa sistema ng kanilang, sabi niya, pamamalakad sa panahon ng gobyerno noon, ng kanilang mga kababayan, sa panahon ni Prophet Micah sa Israel, talagang nakurap. At ginagawa nila yung mga bagay na hindi naman ipinabutos ng Diyos. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, ginagawa nila yung kanilang gusto. Katulad din naman ang panahon natin ngayon. Tama? Sobrang